Mainit na balita. Hindi ko po hinahatulan ang aking mga kasama kung sila ay pumirma o hindi. May kanya-kanya po kaming dahilan. Ang ayaw ko lang pong nangyari, yung leader namin sa House of Representatives, hindi po sila binigyan ng karampatang panahon para pag-isipan kung pipirma sila o hindi. Saka dapat walang takutan, walang pressure. Huwag kong sasabihin na, sige, pag hindi ka pumirma rito, wala ka ng AIX, wala ka ng tupad. Yung project mo, hindi ko itutuloy. Mali po yung ganun. Malungkot ka na. Ang kailangan po ng mamamayang Pilipino, lalo na po yung nasa kahirapan, ay bigyan mo siya ng pagkakataon, maiahon niya yung kanyang pamilya sa kahirapan. Walang pamilya ang nagnanais na iwanan niya sa mundong ito ang kanyang pamilya na nandun pa rin sa kahirapan. Kahit sino pong pamilya merong dignidad, alam niya at gusto niya sa tamang panahon, makakahulag po siya sa tali ng kahirapan. Yun po ang kailangan natin. Iniisip ko nga po sa taas po ng kuryente at sa dami po ng ayudang binibigay, ngunit hindi po lahat nabibigyan. Maniwala po kayo sa akin. Kinuwenta ko po yung total amount ng 5 ayuda na ibinibigay ng ating pamahalaan. Mula sa 4Ps, sa MAIP, sa AIX, tupad, at saka yung AKAP. 194 billion pesos. Ngunit, ang halagang ito ay hindi po naibibigay sa lahat ng nangangailangan. Ang nangangailangan po ay hindi po kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Yun sana ang dapat na makinabang sa 194 billion pesos. Sa tansya ko po, sa kwenta ko, wala pang 10% ang nabibigyan ng ayuda. Ang kailangang mabigyan, 27 million poor Filipinos. Ang gawin natin, para lahat mabigyan, ganito po gagawin natin. Ito po ang ipapanukala ko. At palagay ko naman, marami siguro sa aking mga kasama sa susunod na Senado ang sasama sa aking panukalang ito. Paano po natin gagawin? Kinuwenta ko po na dapat yun pong pamilya na kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa. Tandaan po ninyo, kung ang konsumo ninyo ay 2,000 pababa, konsumo sa kuryente, ililibre na po natin yun. Alam po ninyo kung bakit? Pag nagawa po natin yun, pag nailibre po natin, 2,000 pesos pababa, ang makikinabang po 27 million Filipinos. Yung mahirap. Walang korupsyon. Bakit po? Diretso sa inyo. Wala na pong magpapasikat. Wala nang magpaparatot. O wala mo magking bulsan AKAP, AIX, tupad. Pera na po rin gobyerno ito. Wala nyo lang po, kaya kayo lang rin. Makasaot na naman po kayo. Pero isasabihan ko kayo, aliway tayong pakibat. Bangkanita rin mga kaya katamong kabalen, ang masakit abili, mag-graduate lang. Kaya ka rin lang kabili. Aliway tayong lang. Aliway. Bala yun po, tapos sasabihin na rin kaya beko, totoo naman po ito. Makipate ko, makipate. Uli pong, nung yun naman po talaga makapate kayong tuntunan. Kung wala naman sa katarungan, kung wala naman sa katwiran, halimbawa po, nung in-impeach po nila yung Vice President. Ako po, sasabihin ko na sa inyo, hindi ko po hinahatulan ang aking mga kasama. Kung sila ay pumirma o hindi. May kanya-kanya po kaming dahilan. Yung hindi pumirma, nasa kanila. Yung pumirma, alam po nila yung dahilan. Hindi ko po sila hinahatulan. Ang ayaw ko lang pong nangyari,
yung leader namin sa House of Representatives, hindi po sila binigyan ng karampatang panahon para pag-isipan kung pipirma sila o hindi. At saka dapat walang takutan, walang pressure. Huwag mong sasabihin na, sige, pag hindi ka pumirma rito, wala ka ng AIX, wala ka ng tupad. Yung project mo, hindi ko itutuloy. Mali po yung ganun. Tatanggalin mo ang Vice President, dapat nakabatay yun sa katwiran. Dapat tama yung katwiran eh. Pero kung papipirmahin nila, tatakutin nila yung mga kasama ko, at hindi man nila ipababasa sa kanila kung ano ang nakasulat sa impeachment, yun po yung aking kinagagalit. Makikipaglaban talaga ako sapagkat mali po yun. I love you too. Ang sabi ko po sa kanila, ang lahat po ng opisina ng gobyerno, dapat lang usisain natin ang pagkakagasta ng pondo. Malinaw po yun. Nasa batas po yun. At kailangan talagang usisain natin, imbestigahan natin kung tama ang pagkakagasta. Wala po akong problema doon. Ang problema ko lamang po ay dalawa. Tinanong ko po yung mga kasama ko, bakit tayo ang nag-audit? Hindi naman tayo ang Commission on Audit. Ayaw po nila ako sagutin. Papayag ako kako, sasama ako sa inyo na mag-audit tayo sa opisina ng Vice President kung meron tayong batayan na legal. Tinanong ko po yung Commission on Audit, hindi po ba nakasulat sa saligang batas na kayo lamang ang opisina na pwedeng mag-audit at mag-examine sa pagkakagasta ng ating perang bayan? Ang sagot po ng COA, opo. Bakit nyo ibinigay yung inyong tungkulin sa House of Representatives? Bakit nyo ibinigay? Kayo ang nagsusuri, kayo ang nag-audit, bakit nyo ibinigay ang mga papeles na sinusuri nyo para silang magpatuloy? Hindi naman namin katungkulan ito. Kasi po sinagpinan nyo po kami. O sinugpinan ka nga, bakit hindi ka sumagot? Ba't hindi mo sinabi, Mr. Speaker? Ano yung pangalan ng Speaker natin? Mr. Speaker, pasensya na po kayo, hindi po namin pwedeng ibigay yung mga report sa inyo. Baka po kami magkasala. Kasi po sa saligang batas, kami lamang po ang pwedeng mag-audit. Hindi po kayo. Pwedeng ilaban natin ang umabot tayo sa Korte Suprema. Sapagat yun ang katuwiran. Hindi po eh. Kami na ang kumuha sa tungkulin na hindi sa amin. At pagkatapos, nung sinuri namin, kami-kami lang, wala namang nag-check. Final and executory. Nakakita po ko yun ang gano'n. Sa COA po, walang final and executory. Lahat po ng kanilang examine, lahat ng kanilang audit report, walang conclusive po doon. Pwedeng questionin, assailable, appealable, pwede kang makarating hanggang Korte Suprema. Bakit nung magsuri ang House of Representatives, doon na lang, wala nang appeal, walang question. Ito po yung sinasabi kong mali. Pangalawa, sinabi ko sa kanila, ilan bang opisina ng ating gobyerno ang merong confidential funds? Ayaw po nilang sumagot. So tinanong ko sa COA, ilan ba talaga ang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds na katulad ng opisina ng Vice President? Sabi po ng COA, mahigit na 400. Mahigit palang 400. Bakit ang ini-examine natin yung opisina lang ng Vice President? Baka pagtawanan tayo ng mga kababayan kung taga-Tarlac. Baka mapagkamalan tayong namumulitika, na may personal tayo. Bakit hindi nyo ipatawag lahat yung 400 na merong confidential funds? Sabay-sabay nating imbestigahan lahat. Ayaw po nilang sumagot. Hindi po sila makasagot. Ganon po yung ugali nila. So nagre-raise po ako ng isang legal issue, nagre-raise ako ng constitutional issue. Hindi nila masagot. Ang gagawin po ng mga ibang kasama ko, guguluhin ako. Aawayin ako.
Kung minsan po yung tatanggalin po nila ng sang para hindi na po ako makapagsalita. Pagkatapos aagawin po yung hopya na kinakain ko. Ganun po si Congressman Marcoleta. Ilalaban po niya yung totoo. Ilalaban niya yung katwiran. Lalong-lalo na po yung katwiran kapag ka po ay nakakaapekto na po sa mga karaniwang mamamayan na mahihirap sapagkat ako po ay nanggaling sa hirap. Ayaw ko na pong magkwento sapagkat baka kota mga pakyak kayo mo, kota ko maniwala, totoo po yun. Nag-aral ko, Kintarlak, Paniki. Biro-biro nyo, grade 6, grade 5. May grade 1 ko, Barangay Apulid, Paniki, Tarlac. May-ari ko nga school, Paniki, Tarlac. Gov. Susan, Mayor Susan, Congressman Vic, Governor Vic. Manuwala kayo? Alam ko mga girlfriend, may-ari ko nga school eh. Yun naman nasabing, alang malago ka rin kaklase ko, nayari ko. Makanano na kang maglolo, ala kang kapera-pera. Totoo po, totoong milyari. O sabi ko, Diyos ko yan, Dante, sipan mo na muna yan. Makanan, o, may ka-girlfriend ka po. O, diyaro kong meto mo, meto yung boting ko, may manuguwasan niya, painom ng girlfriend. Makarinig. Makarinig ako. Manaya na kamo, mag-aral kang mayat. Makapanaya lang ang siguro naman rugo. Datang mo rin ng aldo at ingkari nga kita kasi laguda rin ang kaklase mo. Kaya bigay po ngayon Benny. Kala ka ko tama. Alam po yan ng aking mga kaibigan. Kinukwento ko po yan. Kinukwento ko po sa kanila. Ayaw nilang maniwala pero Bob Vic ito. Congressman Vic, Gov. Susan, Mayor, Congressman Christian, totoo lahat ang sinasabi ko. Inuulit ko ngayon para malaman ng buong Tarlac. Ako po, pag sinabi ko, totoo at isa lang ang sinasabi ko. Marami po ako nakakaaway dahil sa aking ugali na ilalaban ko po kung ano yung tama. Kahit marami po akong kalaban, kahit ilan po sila, basta hindi tama, ilalaban ko po.